Magandang araw sa ating lahat. Meron naman tayong sasagutin na katanungan. Paano ba maging isang mabuting Kristiyano? Hindi ba mga kapatid, maganda na magkaroon ng isang listahan para maging pamantayan ng isang Kristiyano? O para bagang isang recipe para magbigay ng alituntunin ng ating susundan para matiyak na tayo ay mabuting Kristiyano. Tunay na kakaunti lamang sa buhay na ito ang ganito ang pamantayan. Ang totoo, maging ang mga recipe sa pagkain na eksakto nga sinusunod ay hindi laging nagiging maganda ang kinalalabasan. Hindi nila napapansin ang epekto ng klima sa pagkain, ang kakaunting pagkakaiba sa mga sangkap, ang pagkakaiba-iba sa init ng lutuan, at iba pang mga dahilan. At ang sarap ay nakasalalay sa panlasa ng kumakain. Kaya ano ba ang recipe para maging isang mabuting Kristiyano? Maraming nagsasabi na para maging mabuting Kristiyano, dapat na nagbabasa ng Biblia araw-araw, nananalangin ng kahit 2 beses, isang araw, nag-iikapo o sumusuporta sa isang misyonero, nangangaral ng ebanghelyo at mga gawaing katulad nito. Ang mga ito mga kapatid ay magandang gawain para sa mga Kristiyano. Pero hindi ito ang pamantayan sa pamumuhay Kristiyano. Ang isang Kristiyano mga kapatid ay isang taong naging bagong nilalang kay Kristo. Yun yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5:17. At pinanumbalik sa relasyon sa Diyos. Ang buhay Kristiyano tungkol sa pagkakakilala sa Diyos, pagkakaroon ng kasiyahan sa Kanya, at pagluwalhati sa Kanya. Sabi sa Isaiah 43:7-2, 2 Corinthians 3:18, totoo na kung kilala natin ang Diyos, natural na magkakaroon ito ng resulta sa ating mga gawa. Sinabi ni Jesus sa John 15:14, kaibigan ko kayo kung sinusunod ninyo ang aking inuutos.